darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundong itong puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaang ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Ayan. Ito ay isang pag-aaral. Tawagin na lamang natin itong comparative study. Mangyari po kasi sa loob ng YouTube at sa Facebook ay marami kayong mababasa dyan kasi tayo ay pinagkakamalian na tayo ay nang iinsulto, tayo ay nang babatikos. Pero hindi po. Ang totoo niyan, pagka kayo po ay nakapagbasa sa Facebook, nakapanood po kayo ng YouTube, ang binabatikos nila dyan at nilalait ay mga Seventh-day Adventist. Opo, mga kaibigan ko pong nanonood at sumusubaybay ng ating programa. Lalo na pagka binabasa po ninyo yung tupang ligaw, yung tupang akayin. May iba't ibang mga grupo ng samahang pananampalataya yan makikita nyo. Alam ba ninyo kung ang Israel ngayon, sino ba ang kumakalaban dyan sa Israel ngayon? Sino ba ang sumusubaybay ng ganyang balita? Napansin nyo yung mga kalapit bayan nila? Andyan yung Palestine, andyan yung Syria. Sino ang kalaban nila? Di ba ang mga Israel? Gusto nilang iguho ang Israel. Sa pamilya ng Escobusa. Sister Cathy, magandang hapon. Yan, di ba? Sa ngayon, sino po ang nanlalait? Sino po ang nanghuhusga? Sino po ang nambabatikos? At sino ang kanilang binabatikos? Sino ang kanilang nilalait? Ay mga Seventh-day Adventist. Pag pinapanood po ninyo yung mga Facebook at pinapanood po ninyo YouTube, hindi po ang Seventh-day Adventist ang nambabatikos, hindi po Seventh-day Adventist ang lalalait. Baliktad po ang nangyayari. Ito, aral tayo, aral. Nung nakaraan pong mga gabi, pinag-aralan natin yung terminong The Lord's Day. Ayan. May pino sa atin si kapatid na Pabriag tungkol dito sa isang, hindi naman siya masasabi nating mahina. Ibig sabihin ay popular din siya. Ang pangalan niya ay si Bo Sanchez. Kung pamilyar po sa inyo yan, hindi sa kanyang post, naniniwala sila, ito ay study. Naniniwala sila na kung bakit ang Seventh-day Sabbath ay tinatawag nga naman niya ng Saturday para sa mga Hudyo. Pero tayo ng mga Kristiyano, sabi ni Bo Sanchez, at ang hinango nilang mga talata sa loob ng Biblia, ay yun naman natin ng pamilyar na talata. Halimbawa, sinabi nila na si Kristo nabuhay na mag-uli. Ito tinatawag nilang The Lord's Day. Kaya ayaw nila itinuturo nila na hindi na Seventh-day Sabbath ng Hudyo, kundi ang kailangan na ngayon yung tinatawag ng pagkabuhay na mag-uli, yan ang tinatawag na The Lord's Day ng mga Kristiyano. Yun, may binitawan silang mga talata. Halimbawa, yung unang Korinto 16. Halimbawa, isa pang talata, yung Gawa 20 talatang 7. Mamaya atin yan i-examinin. Aalamin natin mamaya yan, ating susuriin kung yan ba ay papasa sa loob ng Biblia. Pero sumandali muna nating reviewin, talakayin, yung kahalagahan ng Ten Commandments, kasama na dyan yung Sabat. Ayan. Kaya ay ating pasisimulan sa matandang tipan hanggang makarating tayo sa bagong tipan at pagdadaanan natin yung iba't ibang pangyayari, iba't ibang pagbanggit tungkol sa unang araw ng Sanlinggo. Ayan. Tatandaan po natin, sino ba yung Diyos? Sino ba yung nagsalita? Lalo sa panahon ni Moises. Alam natin na mayroon ng Diyos na nagsalita sa panahon ni Adam,
sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Isaac, ni Jacob, lalo na sa pamilyar sa panahon ni Moises. Atin munang alamin, sino ba itong Diyos na nagsalita kay Moises na siya rin ang sumulat ng Ten Commandments, na siya rin ang nag-utos na ipangilin ang Sabat. Ayan, para maintindihan ng mga manonood at ng mga nagsusuri, sino nga ba yung Diyos na nakipag-usap kay Moises sa panahon ng matandang tipan? Ganito po ang pagkakabanggit sa atin, bilang ito ay paglilinaw, mga kaibigan, mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 10, verse 17, doon ko muna kayo pasisimulan. Ano ang sabi dito? Magbabasa tayo ng talata. Ayan, bago natin ito ngayon, para itong mga nambabatikos, itong mga nanglalait sa Facebook, nanglalait sa YouTube, ay lagi nilang sinasabi, may utos ba si Kristo na ipangilin ang Sabat? Meron bang sinasabi ang talata na si Kristo ay nangili ng Sabat? Ayan, para maunawaan ng mga manonood at mga makikinig, sino nga ba itong Diyos na nagsalita kay Moises na paglabas nila sa Egypt, ibinigay ang lakat ng batas sa bundok ng Sinai at bukod tangi ang Ten Commandments kasama ng Sabat na mismo ang daliri ng Diyos ang sumulat. Ayon, para maintindihan natin, babasa muna tayo ng isang tala sa Kapitulo 10, talatang 17 ng Aklat ng Deuteronomy. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin ngayong hapon. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Okay, nasubaybayan ho ba ninyo mga kaibigang nanonood, nakikinig? Ang sabi ho ng tala, sa Kapitulo 10, talatang 17, uulitin ko po, bilang pagdidiin at paglilinaw. Sapagkat ang Panginoon, ninyong Diyos, ay siyang Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan, siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kung nabasa po ninyo at nasubaybayan po ninyo ang aking pagbasa sa unang talata ng Deuteronomy 10:17, pagpalagay na natin ito'y si Jehovah. Pagpalagay natin na ito ay si Elohim. Pagpalagay na natin na ito ay si Yahweh. Pero papansinin ninyo, yung bawat kataga sa verse 17, ay umaakma at uma-apply din sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ayaw man tanggapin ng tao na si Kristo ang may ganitong uri ng kategorya, wala ho tayong magagawa. Kaya isinasabi lang natin sa ering ito, na yung talatang 17, Deuteronomy chapter 10, yung salitang Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, dakilang Diyos, at tinatawag din siyang Diyos na hindi nagtatangi ng tao, ay mababasa din nyo yan isa-isa sa bagong tipan. Kaya masasabi natin kung si Jehovah man ito, granting, ibig sabihin, kung ano yung kategorya ni Jehovah, yun din ang kategorya ni Jesus Christ. Una, halimbawa, sinabi rito sa verse 17, Panginoon ng mga Panginoon. Si Kristo rin ba tinawag ding Panginoon ng mga Panginoon? Tingnan natin. Sa Kapitulo 19 ng Aklat ng Apokalipsis, at sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Apokalipsis, at sa unang Timothy sa Kapitulo 6, talatang 14 at 15, mapapansin po ninyo yung katagang Panginoon ng mga Panginoon ay si Kristo rin ang tinutukoy. Yung kategorya sa 10:17 ng Deuteronomy ay kinakapit din kay Kristo. Ayon. Ano pa? Ang sabi ng Deuteronomy 10:17, siya'y dakilang Diyos.
yung termino, yung kategoryang dakilang Diyos, mababasa naman ninyo yan sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po ha. Ito po, Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Maganda yung pagkakabanggit eh. Hintayin niya mapalad na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun, maliwanag po ang pagkakalapat. Diba? Sabi ni Moises, O Panginoong Diyos, Diyos ng mga Diyos, o dakilang Diyos, makapangyarihan, Panginoon ng mga Panginoon, hindi tumatanggap ng suhol, hindi nagtatangi ng tao. Ayun, di binanggit ng 2:13 ng Tito, si Kristo tinawag ding dakilang Diyos. Ano pa? Sabi sa Deuteronomy 10:17, hindi siya nagtatangi ng tao. Ayun din na ginamit din sa ating Panginoon sa 22:16 ng aklat ng San Mateo. Pakinggan ninyo ang isang talata. Ayan, Mateo 22, talatay 16. Ganito ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ayan. Sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo. Itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. At hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Ayun, napansin ninyo mga kaibigan, ano sabi ni Moises sa Deuteronomy 10:17? Ikaw na Panginoon ng mga Panginoon, dakilang Diyos, hindi nagtatangi ng tao. Kaya nga sinasabi natin, lahat po ng kategorya sa 10:17 ng Deuteronomy, kung kinikilala nyo man yan si Jehovah, o kinikilala man nyo yan si Yahweh, lahat ng kategorya sa talatang 17, Kapitulo 10 ng Deuteronomy, ay umaakma at lumalapat din sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, sa makatuwid, dito na lang muna tayo. Na yung nagligtas kay Moises, yung nagsalita, nagbigay ng 613 mga batas sa bundok ng Sinai, nakakaiba ang 10 Commandments, kasama na ang Sabat, ay walang iba kundi si Kristo. Ayan. Kaya si Kristo, tinatawag natin na 10 Commandments, the law of love, kautusan ng pag-ibig. Si Kristo rin ang nagsabi kay Moses, ipangilin ang araw ng Sabat. Si Kristo rin po yan, nagsalitang yan. Kaya hindi na kailangang hanapin ng mga Kristiyano pagdating sa babutipan, iniutos ba ni Kristo na mangilin ng Sabat? Ito na po ang ating sinasagot sa ere. Si Kristo po ang nagsabi sa Exodus 20 na ipangilin ang Sabat. Si Kristo po yan, walang iba. Si Kristo po. Yang sumulat ng 10 Commandments, kausap ni Moses sa bundok ng Sinai. Ngayon, ano ba ang kahalagaan ng Sabat? At isa pa sa mapapansin natin, bilang ito ay pag-aaral, madalas noong open pa ang church ating inuulit, open pa ang pagsamba, marami pang pagpupulong, madalas na aming itong naririnig at kinakanta ito nung ako ay born again pa. Ayaw nila ng matandang tipan. Pagka pinag-uusapan ang Sabat, 10 utos, pagkain, ayaw nila nun dahil matandang tipan. Pero pagka every Sunday, inaawit-awit nila yung this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Yun na nasa Psalms 118:24. Pero meron po kung ipapapansin sa inyo. Hindi sinabi diyan, this is the days that the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Ang sabi diyan, this is the day that the Lord hath made. Ibig sabihin, ito ang araw ng Panginoon. Tanong, alin ba yung araw ng Panginoon? Pero sabi ni Boss Sanchez, ayun ay Sunday. Hindi po. Pag pinag-uusapan ang araw ng pagsamba, alin ba ang araw na tinutukoy ng Panginoon ayon sa Biblia na kanyang araw? Ang tinutukoy po ng awit 118 verse 24, this is the day that the Lord hath made, ay pumapatak po yan sa ikapitong araw. Hindi po yan pumapatak sa unang araw.
Ano ang katibayan ng Biblia? Na yun ngang sinasabing, this is the day that the Lord had made, we will rejoice and be glad in it. Kaya sinasabi natin, ito'y pumapatak po sa araw ng Sabat, hindi po sa unang araw. Kaya kahit kailanman, hindi sinabi maging sa bagong tipan na ang unang araw ay tinatawag na the Lord's Day. Sa katunayan, sinasabi po yan ng Leviticus chapter 23, verse 3 sa ang salita ng Diyos, ganito po ang pagkakabanggit. Ayan. Ito po ang nakalagay. 23:3 ng Leviticus. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin. May 6 na araw kayo para magtrabaho, pero sa 7 araw ay magpapahinga kayo. Dahil ito ang araw ng pamamahinga. Magtipon kayo para sumamba. Dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. Aba, ayan ano ang sabi sa atin sa 23:3 ng Leviticus? Dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Inaawit-awit yan every Sunday. Pero hindi nila naiintindihan ano bang araw ng Panginoon. Binanggit ng 23 na Leviticus, araw pala ng Sabado. Ayon sa Biblia. Ano pa? Ano pa ang sabi sa isang salin? Halimbawa yung God's Words Translation. Ano ang sabi? Tingnan po ninyo ha. Dito rin sa 23:3 ng Leviticus, hinango natin sa isang salin. Ang tawagin ay God's Words Translation. Ito po ang pagkakabanggit sa God's Words Translation. Babasahin ko po ha. Ito ring aklat, 23:3 ng Leviticus. Sa salin God's Words Translation. Ano po sabi? You may work for 6 days, but the 7th day is a day of worship. A day when you don't work o holy assembly. Ayan. Don't do any work. It is the Lord's day of worship wherever you live. Ayun. Ang linaw ng pagkakabanggit. Ano raw po ang sabi sa atin ng God's Words Translation ng Leviticus 23 verse 3? It is the Lord's day of worship. Ayun. O kaya mali ang pagkakalahad bilang isang pagkukorek, bilang pagtatama kay Bo Sanchez na ang dinatawag na the Lord's Day ay araw po ng Sabado na 7 araw kung tawagin sa ating panahon, araw ng Sabado, hindi po araw ng Linggo. Maliwanag po yan. Kaya kung meron po kayong nais liwanagin, meron po kayong tanong, sige lang po, magtanong lang po kayo habang mahaba pa yung ating oras. Yan, nililinaw na ho natin, Nililinaw natin sa programang ito, yung The Lord's Day, binanggit ng God's Words Translation, at saka ang salita ng Diyos sa 23:3. Yung inaawit ng every Sunday ng iba't ibang assembly, iba't ibang fellowship, yung awit 118 verse 24, ay pumapatak pala yan sa araw ng Sabat ayon sa Bible at sa iba't ibang salin. Maliwanag na po yan, Pasamantala, iwan na natin dyan. Ngayon, sabi sa atin, ano ba ginawa ng Diyos sa araw ng Sabat? May 3 bagay. Sabi ng chapter 2 ng Genesis, 2-3, He blessed, He rested, He sanctified. Binanal, ipinagpahinga, ipinangilin. Ibig sabihin, itong araw na ito ay ibinukod tangi ng Diyos sa lakat ng mga araw. Meron lamang tayong 7 araw sa isang linggo. Hindi nyo makikita yung salitang He rested, He blessed, He sanctified sa Genesis 2 and 3, bukod tangi itong ikinakapit sa 7th day, hindi ho sa first day. Yung first day, second day, third day, fourth day, ang tawag ko ng Bible dyan ay ordinaryong araw. Karaniwang araw. Hindi kailanman binigyan ng Diyos ang tao ng karapatan na pumili ng gusto niyang araw. Ito po ang inyong pakakatandaan. Ang utos po ni Kristo
Seventh day, Sabbath. Kaya nga may terminong, remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit kaya nilagyan ni Kristo ng salitang remember? Dahil alam ni Kristo na pagbangon ng napakaraming reliyon, pagbangon ng iba't ibang klase ng fellowship, malilimutan ang araw ng Sabat. Sa katunayan nga sa ating pag-aaral, merong propesiyang lilitaw, babaguhin ito. Dito muna tayo. Saka natin tatalakayin yan. Yan ay propesiya. Ngayon, ang sabi sa atin ni Kristo, yung unang araw, ikalawang araw, ordinaryong araw ito. Ngayon, kung ang tao po, ito na ha, kung ang tao po ay pipili ng gusto niyang araw, halimbawa, yung Sabado, busy. Sasabihin ng iba, busy tayo dyan sa Sabado. Saka malakas ang business natin dyan. Malakas yung hanap buhay natin dyan. Malulugi ang kumpanya kung magsasara tayo ng Sabado. Maluwag yung araw natin, itong linggo. Kaya dito tayo. Pagka ganyan ang katwiran, ganyan ang isipan ng mga tao, ang lalabas ho dyan, hindi na ho ninyo sinusunod yung gusto ni Kristo. Ang sinusunod na po ninyo, yung gusto po ninyo. Alam mo ba ninyo kung ano ang sabi ng Biblia? Pagka kayo po ay namili na gusto ninyong araw, kaysa gusto ng araw ng Panginoon, lalabas po ang Diyos ho ninyo, hindi si Kristo. Ang Diyos na po ninyo ay Diyos-Diyosan. Pakinggan ninyo sa aklat ng Ezekiel, sa Kapitulo 20, talatang 16, ganito po ang pagkakabanggito sa atin. Ayan o, ano yung sabi ho natin? Pagka ang tao ay namili na gusto niyang araw kung saan siya nakaluluwag, hindi niya gusto yung araw ng Panginoon, lalabas ho dyan, ang Diyos ho ninyo hindi na si Kristo, kundi Diyos-Diyosan. Pakinggan po ninyo sa Kapitulo 20, ng aklat ng Ezekiel, talatang 16. Ito po, sapagkat kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan at hindi nagsilakad ng gayon sa aking mga palatuntunan at nilapastangan ang aking mga sabat at ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. O yun, maliwanag po yan. Ano raw po? Nalapastangan ang kanyang sabat, ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ka-small letter D, small letter G. Ayan, sabi ng Diyos, ikapitong araw. Sabi ng tao, kahit aling araw. Ayun, lalabas sa ganitong pag-aaral, ay hindi na po ninyo sinusunod ang Diyos. Yun na po ang gusto ninyo ang sinusunod. Kung tinatanggap po natin na si Kristo, Panginoon natin, maraming nagbabansag na ganyan kahit sa mga pangalan ng kanilang kapikapilya, pangalan ng kanilang mga fellowship, makikita nyo yung pangalang Kristo. Maganda sa pandinig ng tao, yung pangalang Jesus. Pero mapapansin ninyo mga kapatid, kaya natin ito ay pinag-aaralan. Biruhin ninyo, sabi ng Diyos, alalahanin mo yung ikapitong araw, ipangilin. Ang ginagawa naman ng tao, ang inaalaala, yung unang araw na hindi naman kailanman iniutos ni Kristo maging sa bagong tipan. Hindi ba? Kaya inuulit natin, pagka yung taong nagbabasag na siya'y Kristiyano, pero hindi niya iniingatan yung sinasabi ng Diyos o ni Kristong ipangilin ang ikapitong araw, at namimili tayo sa gusto nating araw, ay yung Diyos na po natin dyan ay Diyos-Diyosan. Ezekiel 20, talatang 16. Ayan po. Ngayon, mayroon pa rin nagsasabi sa Facebook o sa mga YouTube, kung napapanood po ninyo, naniniwala sila na 7th day, Sabbath, Saturday nga. Kaya lang, sabi nila, ang may karapatan lang mag-ingat niyan, ay may karapatan lamang mangiling niyan, yung mga naalipin. Tayo mga hintil, tayo mga Kristiyano, ay hindi alipin. Kaya hindi sa atin yung Sabado, sa mga Hudyo yang na naalipin, o sa mga Israelita na naalipin. Yun naman ang kanilang katwiran. Ngayon, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, tanong, tama kaya yung kanilang pangangatwiran?
Mapapansin po ninyo, ito ang ating sasabihin, ito sagot natin. Kailan ho ba ibinigay ang Ten Commandments? Kailan ho ba iniutos, ipangilin ang Sabat nung panahon ni Moises? Ano po? Nung sila ba ay nasa loob ng Ehipto o nung sila'y makalabas na sa Ehipto? Tanong po yan. Doon makikita niyo yung katwiran. Tandaan nun ninyo, ibinigay po ang Ten Commandments kasama ng utos na ipangilin ang Sabat na siyang ikapitong araw, matapos ho silang mailabas, pagkatapos ho silang mailigtas, saka po inisa-isa sa bundok ng Sinai ang 613 batas na ipinagkatiwala sa bansang Hudyo o sa mga Israelita. Napansin po ninyo? Hindi po yan ibinigay, tandaan ninyo, hindi po yan ibinigay isa-isa nung sila'y nasa loob pa ng pagkaalipin. Ngayon, bilang paglilinaw, tingnan po ninyo ang Deuteronomy chapter 5, verse 15. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin. Tingnan niyo po ninyo ang pag-uutos sa araw ng Sabado. Tingnan po, sabi ni Jesus Christ sa verse 12, sisimula natin hanggang makarating tayo sa talatang 15. Ano po? Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 5. Ito po ang verse 12. Inyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng iniutos ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 13. 6 na araw na gagawa ka at ang iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 15. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab laban sa akin, ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Okay, teka, mali ata aking pagbasa. Nagpas, ayan. Hinangin. Napunta ko sa chapter 6. Napunta ko sa chapter 6 sensya na po, hinangin po yung aking binabasa. Ayan, 6 na araw na iyong gagawin. Verse 14. Dito na tayo sa 15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Kailan po iniutos? Ipangilin ang araw ng Sabat? Nung sila ba ay nasa loob ng pagkakaalipin o nung sila'y ilabas? Napansin ninyo? Alalahanin mo ay ikaw ay naging alipin. Past tense. Ibinigay sa bundok ng Sinai ang lakat ng batas kasamang pangingili ng Sabat ng ikapitong araw matapos nang sila'y makalaya. Matapos na sila'y makalabas. Kaya ang pangingili ng Sabat, tanda ng pagiging malaya, hindi ng pagkaalipin. Kaya mali na naman yung kanilang paratang, ang pangingili ng Sabat, para lang niya sa mga naging alipin. Past tense, naging alipin, nakaraan na, nakalabas na, nakalipas na. Sa katunayan nga, sinasabi ni Haring David, sa awit 105, tinatawag itong kautusan ng malaya o ng kalayaan. Pakinggan ninyo bakit ba sila inilabas ng Diyos? Bakit hindi kaya nung sila ay naalipin sa loob ng Ehipto, di ba? Saka ibinigay ng Diyos yung pangingili ng Sabat. Sa tingin po kaya natin, masusunod kaya nila yung kahilingan ng Diyos? Hindi po. Kaya kailangan munang anong gawin ng Diyos? Kailangan muna silang ilabas. Kailangan muna silang palayain mula sa Ehipto. Pakinggan ninyo awit 105, ganito ang binabanggit sa atin. Sisimulan ko sa 42
hanggang sa 45 ng mga awit. Ayan. Sa talatang 42, ganito po ang sinasabi sa atin. Sapagkat kanyang naalaala ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod at kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan. At may kanyang inilabas sa kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan at ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa. Kinuha nila ang mga gawa ng mga bayan na pinakaari upang kanilang maingatan ang kanyang mga palatuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Ayan ho ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan nung sila ay matapos ng mailabas. Kaya ang pangingilin ng Sabat ay ala-ala ng pagliligtas ng Diyos. Ala-ala ng deliverance. Ala-ala ng pagliligtas ng Diyos. Kung bakit kailangan nilang ipangilin ang Sabat. Hindi po yan tanda ng pagkaalipin. Kaya mali ang paratang, akusasyon ng mga nagpe-Facebook at ng mga nag-YouTube, yan yung pangingilin daw ng Sabat ay para sa mga alipin. Hindi po, maliwanag po, ibinigay po ang kautusan para masunod nila ay kailangan muna silang i-deliverance, iligtas, ilabas, alisin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ayan, maliwanag na po yan. Kaya ang nag-utos na ipangilin ng Sabat, walang iba kundi si Kristo. Ayan. Punta na tayo sa bagong tipan. Eto na po tayo, Ayan. Kahit wala na po ang ating Panginoong Jesucristo, ay sinusunod pa rin ito lalo na ng mga apostol. Sa katunayan, kung papaanong si Kristo ugali niya, araw ng Sabado, nasa bahay panambahan, ay naroon din si Apostol Pablo. Sa kanyang ugali, nasa loob din ng panambahan, araw din ng Sabado. Kaya sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na siya naman nating binabasa na yung Biblia. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11, talatang 1, magsitulad kayo sa akin gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ayon. Sabi ni Apostol Pablo bilang isang mangangaral, magsitulad kayo sa akin. Alin ba yung tinularan ni Apostol Pablo kay Kristo? Ano sabi ng Lucas 4:16? Ugali ni Kristo, araw ng Sabado, nasa loob ng panambahan. Si Pablo, ayon sa kanyang ugali, araw ng Sabado, nasa panambahan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga sulat, sa unang Korinto, tayo rin ay tinatawagan ni Apostol Pablo, magsitulad kayo sa akin, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, kung gusto nating sundan si Kristo, kung susundan natin naman si Apostol Pablo, iisa po ang kanilang terno pagdating sa araw ng pagsamba, pangilin. Ngayon, tingnan nyo si Apostol Pablo sa kapitulo 13 ng Aklat ng Gawa. Ngayon, nakipulong si Apostol Pablo sa kapitulo 13 ng Aklat ng Gawa. Ang sabi sa talatang 13 at 14 hanggang 15 ganito, pagkaaraw ng Sabado, naghahanap ng pagpupulungan si Apostol Pablo. Nagkataon naman, merong nakita siyang may nagtitipon, nakidalo si Apostol Pablo. Ganito po sa talatang 13, kapitulo 13 ng mga Gawa. Ayan. Nagsitulak nga sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga ng Pamphylia at tumiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapwat sila pagkataak sa Perga, nagsidating sa Antioquia sa Pisidia. At sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Ayun. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, pagdating sa Pamphylia, nakarating sa Antioquia ng Pisidia,
araw ng Sabat, nakipagpulong si Apostol Pablo. Ngayon, sa talatang 15, pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaral sa bayan, magsalita kayo. Talatang 16. At nagtindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiyan na nagsasabi, mga lalaking taga-Israel, kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo. Ayon. Alam mo ba ninyo, nung tumayo si Apostol Pablo sa talatang ito, hindi lamang mga Hudyo ang kanyang kausap, kundi ang mga Hintil. Kaya ang sabi ng mga pinuno, mga kapatid, kung meron kayong sasabihin, magsalita kayo. Kailan yon? Araw ng Sabat, nagsalita si Apostol Pablo. Isinaysay niya yung mga pangyayari sa kanilang mga patriarka. Kaya nang sumunod na Sabat, nung sumunod na ang Sabat, pati ang mga Hintil nakipagtipon sa araw ng Sabado. Pakinggan po ninyo sa talatang 42, Kapitulo 13. Eto na po. At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. 43. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo ang naging Hudyong masisipag sa kabanalan at nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe. Nagsipagsalita sa kanila, hinimok panatili sa biyaya ng Diyos. Talatang 44. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Nung mangaral si Apostol Pablo sa araw ng Sabat sa loob ng sinagoga, marami ang nainggit, marami ang nagalit. Kaya sa tuloy na pagbabasang ito, naisabi ni Apostol Pablo, kahit na ang mga Hintil kailangang makarinig ng pabalita, nang marinig ng mga Hintil ito, natuwa sila ng araw na yon. 48, ganito ang pagkakasabi. At nang marinig ito ng mga Hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya dito sa chapter 3 na Act 13, na aklat ng mga gawa, hindi lamang mga Hudyo ang nagtitipon sa araw ng Sabat, kundi kasama na ang mga Hintil. Maliwanag po yan sa Kapitulo 13. Sisimulan nyo sa talatang 13, 14, at tutuloy kayo sa 42 hanggang 44. Kung gusto nyo makarating sa 48, kasama ang mga Hintil sa pangingilin ng Sabat. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Kaya sa Bagong Tipan, sa Bagong Tipan, hindi pa rin tinatawag na yung unang araw ay tinatawag na the Lord's Day. Wala po nun. Sa katunayan nga, ang sabi ng Gawa, talata 20, katalatang 7, unang araw ng Sanlinggo nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, na nag-aakalang si Apostol Pablo ay aalis sa kinabukasan. Ano ang sabi doon? Sumunod na talata ng verse 8, maraming ilaw. Ibig sabihin, ang pagtitipon na ginawa sa unang araw ay Sabado pa ng gabi. Tatandaan po ninyo, Sabado pa yan ng gabi nung sila ay dinatnang nagtitipon na. At itong pagtitipong ito, walang kinalaman sa pagsamba sa unang araw. Walang kinalaman sa pagpapahalaga sa unang araw. Ginawa nila ang pagtitipong ito sapagkat ito'y tinatawag na farewell meeting, fellowship meal, sapagkat ito'y aalis si Apostol Pablo sa kinabukasan. Ang pagtitipon po niyan, Sabado ng gabi. Hindi ibig sabihin ang pagpuputol-putol ng tinapay ay Santa Cena. Hindi rin po. Alam ni Apostol Pablo, pag Santa Cena, ay meron pong katas ng ubas. Wala pong katas ng ubas na nangyari rito. Sa Gawa 20, talatang 7, kahit ituloy po ninyo ang pagbasa, hindi po Santa Cena yan.
Hindi ho yan communion service. Ayan, no? Diyan muna tayo, mga kaibigang, mga nanonood. Kaya, Sister Evelyn, doon sa yung sinend sa programa ni Boss Sanchez, wala hong mababasa na yung unang araw ng Sanlinggo ay tinatawag na the Lord's Day. Ang Lord's Day, araw po yan ng Sabado, hindi po linggo. Gaya ng binabanggit ng awit 118, this is the day that the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Araw po yan ng Sabado, hindi po unang araw. Ayun. Kaya yung Gawa 20, talatang 7, walang kinalaman sa pagsamba ng unang araw. Yun po ay paalis si Apostol Pablo sa kinabukasan. Gaya ng atin pong pag-aaral. Kung talaga pong gusto nilang isundan ang unang araw ng pagtitipon, granting, sabihin na natin, sige, magtipon sila, utos na ipangili ng unang araw. Kailan dapat sila dapat magtipon? Ang nagtitipon, ang Kristiyano ngayon, ay alas 8, alas 9 ng umaga. Maghihiwalay ho sila, tanghali na. Kung susundan nila yung Gawa 20, talatang 7, ang pagtitipon ay ginawa Sabado ng gabi. Tapos kailan ho sila naghiwalay? Linggo na ng umaga. Di mali pa din ang kanilang pagsunod kung kanilang pagbabatayan ang Gawa 20, talatang 7. Nagtipon ng mga Kristiyano dyan mga alagad, lalo na si Apostol Pablo, Sabado ng gabi yan, nangyari. Palibasa, ang pagbilang ng araw ay sunset to sunset, kaya yung Sabado ng gabi, pumapatak na rin po yan ng linggo. Kaya Sabado ng gabi, papasok na yung unang araw, kaya pagsikat ng araw sa umaga ng linggo, ay linggo na po talaga yun. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Saka siya umalis. Ganyan po ang dapat pagsubaybay sa talata. Kaya nga ini-examine ho natin Kaya kung ito ang sinusundan ng mga Kristiyano ngayon, ay dapat magtipon sila mamayang gabi. Mamayang gabi magtitipon na sila hanggang sa madaling araw. Parang programa ni Herman Moreno, walang tulugan. Di maghihiwalay lang sila niyan, bukas na ng umaga. Yun talagang nakalagay sa Biblia. Diba? Sabado ng gabi, pabilang na ng linggo, kinabukasan ng sikat ng araw, umalis si Apostol Pablo. Ayon sa konteksto ng Gawa 20, sisimulan nyo sa talatang 7 hanggang 11. Makikita nyo yung tumbok na pinag-uusapan. Jesus lover of my soul, in this world made me whole. Jesus, Jesus,